Ang tanong ko lang po, ano kaya kung mangyari sa inyo ito? Ano ang mararamdaman nyo? Masakit. Sobrang sakit yan. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan at mag-iingat po tayo. Umuulan pa rin. May mga parte ng Maynila ay baha. May 5,500 na flood control na wala naman. Mga kababayan ko, itong aking vlog, anong bang araw ngayon? Monday. Napakasakit na nangyari dito sa isang lalaki ang nadukutan ng wallet. Naandun yung 3 credit card niya po. Ito po ang aking komentaryo. Umabot sa kalahating milyong piso ang ginastos ng isang kawatan gamit ang mga credit card mula sa tinangay niyang wallet. Oh my God. Ang kanyang pamimili ay nahulikan pa. Nakatutok si Mark Salazar. Grabe. Ang sakit lang sa loob na yung ganong klaseng masamang tao pa, yung gagastos ng pinaghirapan ng parents ko. Nanlumo ang pamilya ni Tricia Prestosa nang manakaw ang wallet ng Hindi ko alam kung sino umali eh. Ang hirap kung sino sisisihin dito eh. Pero magagaling talaga ang mga mandurukot eh. Ang mga kawatan, grabe. Talagang mga grupo yan mga kababayan ko. Minsan nga, ganda-gandang babae, may itsura pa eh. May itsura pa yung mga kawatan dyan eh. May nakasabay nga ako nun, yung nagtatrabaho pa ako sa Alabang noon, 7-Eleven, kasi nagbabas ako noon. Na-slash yung bulsa ng katapat ko. Aba, may itsura yung lalaki, slasher pala. Buti walang nakakuha. Dito tayo sa masakit na nangyari sa kamang-anak sa tatay niya. ama nitong June 7 habang nag-grocery sa Novaliches, Quezon City. Okay. At ang 3 credit card nito, ipinang shopping ng magnanakaw. Wow! May sumiksik daw sa kanyang isang person. Okay. Yun, so baka snatch yung ginawa ko. Sure siya na hindi niya yun nalaglag. Kasi nasa bag. Nasa bag eh. Hininga ng CCTV video ang mga tindahan Yan, ang mga sa bumili, oh. Rizal, kung saan nagamit ang mga Yung mga bumili, mga kababayan ko. Dapat i-backtrace yan eh. Pwede rin mahuli yan eh. Isa sa kanila. Kasi grupo nga yung mga kababayan ko eh. Ang nangyari kasi rito mga kababayan ko, ipa-pass forward ko na kasi parang may dapat on the spot tinawag na kagad. O baka tinawag nila kagad, kaya lang ang credit card company o ang bangko, ang tagal-tagal bago sumagot, mga kababayan ko. May sumagot. Good morning. This is your blah 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 banko. To apply credit card, press 1. To report a lost card, press 2. Blah blah blah, press 3, 4, ganon. Ang tagal-tagal. Tapos sasabihin na, this phone call is recording. Bumibili na yung kawatan ng mga item, hindi pa rin, ang daming pa rin katanungan. Siyempre, mga birthday mo, kaya, credit card base sa transaction record. At may taong namataan sa mga ito sa parehong oras ng pagbili. Una sa jewelry store kung saan credit card ng biktima ang ipinambili ng 2 gintong bracelet sa Antipolo, Rizal sa halagang 105,000 pesos. Sandali lang. So, bandang Rizal pala nawala. Ay, hindi. Novaliches eh. O kung Novaliches mga kababayan ko, lahi-lahi ng Novaliches to Antipolo, ilang oras ang biyahe doon? O pagpalagay natin isang oras karate, siguro marireport na yun, na mabablock na yung credit card agad. Bakit nakapag-transact pa? Unless ka talaga kung may na-record na nireport ni sir, yung mama, yung tatay ni ma'am. Di ba? Simple as that. Dapat na-report ka agad yan o kaya pumunta sa isang police station. Di ba? Pagka 30 minutos, isang credit card naman ang ipinambili ng 75,000 pesos cellphone.
Pagkatapos ay lumipat ito ng tindahan para bumili naman ng dalawang tig 47,000 peso na cellphone. Jesus Mario Ipinili Joseph. rin ng isa sa credit card ng kahong-kahong gamot sa isang butika sa halagang 26,000. Kinabukasan na nabasa ang notification ng mga transaksyon at napablock ang mga card. And na-block na nga yung card pero nakapag-transact na. 500,000 po ang buong nabili ng mga kawatan, mga babae. Ito yung grupo, ewan ko, iba yung damit niyan. Yung mama, making ali, mahaba ang buhok. Isa nakaitim. Bumili pa ng mga 75,000 na na cellphone, tapos may 45,000 pa. May problema talaga ang credit card company. At saka sa mga ganyan, dapat siguro pag umabot na sa 5,000, dapat nanghingi na ng ID. At saka yung bumili ng alahas na yon, medyo red flag na yun. Dapat yung tindahan, kasi mga tindahan ngayon mga mall, wala silang pakialam kung kaninong credit card na yun, basta makabenta sila, kumita sila. O sino magsasuffer? Unless kung talaga yung bangko may consideration na i-waive na lang yung transaction kasi nawala nga unless kung may report nga kaso tinan mo nawala yung credit card, nanako yung credit card sa Novaliches, and then ginamit yung credit card sa Antipolo. Mahaba ang hours nun, di ba? Wala talagang ewan ba mga kawatan. Ito, tuloy pa natin. Pang ongoing yung pagbablock namin, meron pa rin nag-go through na transaction. Okay. Naibili pa ang mga card ng dalawang relo at Aba, isa pang mamahaling cellphone. grabe. Ang total na nagastos at chinarge sa mga credit card ng ama, kalahating milyong piso. Aray ko. Happy din kami na willing tumulong si Bak. Tapos parang Ang sakit. nakausap din naman namin, Oh. willing din silang mag-dispute, pero baka hindi lahat. Ang lalaki kasi talaga ng see? purchases Bilang bahagi ng investigasyon, itutugma ng pulisya ang kuha ng mga CCTV sa oras at petsa ng purchase na June 7, backtracking lang sana isa sa kanila mahuli. Kasi ang mangyayari dyan, babayaran na lang ng kawatan yan. Kung walang ibabayad, may makukulong yan. Napakasakit naman yun. Alam niyo, kailan ba yun? 2021 ata, 2022. Hindi, 2022 mga babayan ko. Pinadalan ako ng isang bangko na itago natin sa pangalan, BDO mga titos, mga titas. Kasi akala nila mapera ako. Di ba yung namatay yung kapatid ko? Siyempre, gagastos kami rito. Kasi namatay yung kapatid ko sa ibang bansa. Pinadalan ako ng kapatid ko ng mga medyo malaking halaga para gastos nga sa pampalibing or pangpa-cremate mga titos, mga titas. Binadalan ako. Akala siguro may pera ako. Ito ang limit mga babayan ko. BDO, gold, JCB. Ang mga gumagamit nito medyo middle class. Wala, hindi ako nag-apply. Very tempting to credit card mga kababayan ko. Kaya top ng mga kababayan ko. Kasi ang credit card mga kababayan ko, minsan wala nang pin yan. For example, blood pressure, device. Kanyari, nakagastos ka ng 10,000. Itatap lang yan. Hindi nila tatanungin kung sa iyo ba to. Hindi nila tinatanong. Nangyari nga yun, yung panganay ko, pinadala yung credit card sa misis ko. May bibiling kami sa may mall. Hindi na tinanong. Siguro mga worth 3,000 lang yung binili namin. Tinap lang yung credit card na kanapa. Wala nang tanong-tanong. Dapat hindi nga ng ID. Kasi dati ang mga credit card may picture dito. Ngayon wala na. Ang sakit. Grabe. kita sa statement of account sa credit card. Payo ng PNP Anti-Cybercrime Group, Okay. kapag nawala ng ATM, debit o credit card, Okay? Mag-report po tayo agad sa mga bank institution kung saan man po ito nakalink, and also po pumunta po tayo sa nearest PNP ACT Ayun, office oh. or police station. Ayun. Dapat, kung matagal sumagot ang bangko, police station. In fairness sa mga police, a-action na naman yan eh. Baka di sila pumunta.
Di ba? Pwede yung i-dispute yun. Ay, nireport ko po sa pulis kasi ang tagal-tagal sumagot ng bangko eh. Di ba? Wala. Kung hindi tatanggapin ng bangko yan, yung credit card company, masakit yan na babayaran mo na yung item na hindi mo naman binili. Maingat ka nga, pero talagang yung mga kawatan talagang magaling mandukot. Wala. Ano na lang. Basta siguro ang credit limit na lang babaeng na lang kasi sa ating ngayon, di ba, uso-uso yung cashless. Kaya ang problema, cashless nga, nadukot naman yung wallet mo or di kaya nawala. Ikukwento ko lang yung isang card ng kamag-anak ko nawala. Debit card yun medyo may malaking halaga. Buti naman hindi nagalaw or what. Basta baka sa bayan lang na na siguro na misplace. Pag ganyan, kung hindi nyo mahanap na misplace, i-report nyo kagad. Ganun lang. Dito nangyari sa mama, sa tatay ni ma'am, wala Tingnan mo, ang haba-haba ng duration ng hours. So, dinukot sa Novaliches, gumasto sa Antipolo. Di ba? Siguro, yung pagtawag niya, makaka-consume ka ng 15 minutes. At least, na-block na lahat yung card. Hindi. Nakagastos pa 500,000 Panginoon ko. Yun lang, basta ingatan yung mga gamit nyo, yung mga kaibigan ko dyan, yung mga negosyo dyan. Pag nawala yung card nyo, report agad. Hindi yung maghihintay pa kayo ng 1 hour, 2 hours, or days. Yung pala, may nakapulot na. Maybe siguro kung nalaglag yung wallet mo, may nakapulot na tao, medyo nakita yung may credit card yun. Siyempre, matitempt yun, matutokso yun. Gamitin ko kaya ito. Diba? Ang sakit nun. Paki-like, share lang mga kababayan ko, paki-subscribe. At maraming salamat doon sa nanood ng vlog ko last Friday. Today is Monday kasi mga kababayan ko. Naku, malapit-lapit na talaga. Shoutout sa mga magaganda kong subscribers at mga kaibigan dyan, ha? Ingat-ingat kayo. Maraming salamat. Bye.